Alright, good morning po sa inyo mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, ito na namang mainit na ICC warrant of arrest daw laban kay dating Pangulong Duterte. Well, um, ito hong ating Solicitor General nagsalita na. Ang sabi niya, negative po. Wala pong communication o hindi ho nagpasabi ang ICC sa gobyerno natin. So ang una raw pong makakaalam nito o unang pasasabihan ay yung diplomatic channel natin katulad ng Department of Foreign Affairs. So far ang DFA tahimik din. Wala silang reaction tungkol dun sa nabalita. So siguro sinadya ito kasi bigla-bigla na lang na umalingaw-ngaw kahapon, nung isang araw nung sakto nung pag-alis nung mag-ama papunta ng Hong Kong para doon sa event na pasalamat daw kay PRRD. Diba? Sabi naman ng iba, baka naman inayos lang yung kanilang mga bank account sa Hong Kong. Kasi di ba baka mga naman mapabuksan. Baka mapabuksan sa impeachment court. Anyway, those are speculation pero baka nga. Di ba? Kasi hanggang ngayon may pasalamat PRRD pa ba? Di ba? Ang tagal-tagal na natapos yung kanyang panunungkulan bilang presidente ng bansa natin. So, nakapagtataka lang kasi, bigla-bigla yung ganung balita na tumakas kasi natunugan yung warrant of arrest, ganyan. No? Gawa nung yan ay inilabas nga ng politiko tapos sinundan na ng mga vloggers. Diba? So, ano to? Para pampataranta lang sa mga DDS. Ganon. Sayang totoo na nga sana. Pero ganun pa man, meron ding isang balita na nakita ko kay Ashley Garbin, isa sa mga masugid na loyalista. Meron daw live stream si Harry Roque, pero kinukumpirma daw niya na meron ngang warrant of arrest laban kay Duterte na na-issue, pero hindi mula sa ICC bagkus galing po sa local courts. So, tinignan ko ito kasi ang binanggit doon na petsa ay yung kasong sinampa ni General Torre noong February 17, 2025. Ito yung patungkol doon sa nagbiro siya ng pagpatay doon sa mga 15 mga senador. Kasi nga nararamdaman niya desperately, nararamdaman niya na hindi talaga makakalusot yung kanyang mga senador, yung lineup niya. Diba? Yun lang ang pag-asa niya para masisiguro niya talaga na hindi mai-impeach sa Senado etong si VP Sara kahit ano pa man ang ebidensya na mailatag. Di ba? So ngayon, tinignan ko yung balita na yon, bago pa lamang ho. No? Kasi pagka ganyan may sinampang kaso, nagkakaroon pa yan ng preliminary investigation. Kumbaga sa piskalya, sa kanila palagi, DOJ, and Department of Justice, ganoon. Kaya naman mismo yung korte, mismo yung RTC. So magkakaroon ito ng preliminary investigation, wala akong warrant of arrest doon. Paradalhan siya ng subpoena para magpakita, and then abogado lamang niya yung pwedeng padaluhin doon para magbigay siya ng mga statements niya, and then sumagot doon sa sa akusasyon laban sa kanya. Yun lang naman katulad ng ginawa nila nung kaso isinampa ni Franz Castro noong January 2024. Eventually na-dismiss yun makatapos yung dalawang hearing yata yun sa piskalya. Dalawang hearing na-dismiss yun. Ganon. Okay? So, hindi rin ho akma yung sinabi ni Harry Roque na yon. Alam naman ni Harry Roque yon na hindi niya pwedeng sabihin na ganun nga. Kaya lang, siguro para i-pacify yung kalooban ng mga DDS na nataranta doon sa balita na may warrant of arrest from ICC. So maging sila man din ay nakuryente. 'Di ba? Kamusta kaya ang PCO? Kasi isa rin sila sa nagsabi niya na handa ang Malacanang, 'di ba? Ay nako. Handa ang Malacanang for any eventualities. So ang malabo na lamang dito ay para saan yung 7,000 personnel, 'di ba? Saan gagamitin 'yon?
Bakit ang daming naka-deploy? So yun pa yung malabo. Pero kung ito may kinalaman dun sa ICC, go ahead, wag yun ang ipaalam sa publiko. Just do your job. 'Di ba? Kaya lang, ano, palagay ko lang dito, baka dagdag ano yan, puwersa dyan ho sa, ng PNP natin sa Mindanao, lalo na po sa Davao. Kasi terrible na yung mga nangyayari sa Davao, di ba? Holdapan, tapos tinuturo nila na isang prominenteng pangalan ang nag-utos sa kanila para sirain daw o papangitin yung imahe ng Davao City. Sa mga balita naman araw-araw, parang namang walang araw na walang hindi magandang nangyari doon. Hulihan ng shabu, 'di ba? Nagpapatayan, mga ganun, holdapan, 'di ba? Kaya kung para sirain lang yung imahe ng Davao City o yung kapayapaan nila, anong tawag nila doon sa mga naunang mga balita na mga pinaggagawa, 'di ba? Okay? So, yun lang. Abang-abang tayo. Yan na lang yung tanging hindi pa nasasagot. Anong purpose ng mga yon? Pero again, ako palagay ko doon sa 7,000 na yon, ang baka lang yan, pang dagdag puwersa para masiguro na masiguro yung peace and order doon po sa Davao. Okay? At kung sakaling may aresto ang gagawin kay Duterte, masiguro rin nila, 'di ba? Alam mo, palagay ko nga, isang pwedeng dapat nang maaresto rito, yung matagal lang nasampahan ng kaso, yung mga alagad ni Kibuloy, yung sinampahan nila General Torre ng kaso. So yun ang po pwede na mas kapanipaniwala na merong warrant of arrest sa kanila. Alright, again, abang tayo, tignan natin mga development. Thank you.